Magandang araw. Bago natin simulan ang pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Tahimik ang mundo, ngunit ang katahimikang ito ay may bigat. Hindi ito kapayapaan, ito ay paghihintay. Sa mga sandaling tulad nito, ang kasaysayan ay humihinga ng marahan at ang hinaharap ay nagkukubli sa anino. Ang sangkatauhan ay abala nakatingin pababa, hindi pa itaas, ngunit matagal nang may babala. Isang babalang isinulat hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Si Ellen White ay tumingin lampas sa kaniyang panahon. Hindi siya nagsalita ng aliw, siya ay nag-iwan ng babala. Sa gitna ng huling mga pangyayari, isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang kaaway ay naghahanda para sa kanyang huling kampanya laban sa simbahan. Alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Hindi ito alamat, hindi ito simbolo lamang, isa itong malinaw na pahayag ng estratehiya. Ang panlilinlang ay hindi darating bilang kadiliman, darating ito bilang liwanag. Sa parehong aklat, nagbabala si Ellen White. Bilang pinakamataas na yugto sa dakilang drama ng panlilinlang, si Satanas mismo ay magpapanggap na Kristo. Hindi niya sinabi na kakaunti ang malinlang. Hindi niya sinabi na ito'y madaling makilala. Sa halip, ipininta niya ang larawan ng isang mundo na nakahandang maniwala. Dahil nais nitong maniwala, ang anyo ay kahanga-hanga, ang kilos ay maamo, ang mga salita ay tila banal, ang mga mata ay puno ng pang-akit at ang mundo ay luluhod. Ngunit ang katotohanan ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Isinulat niya sa mga pangyayari sa huling araw. Magpapakita si Satanas sa mga tao bilang isang maringal na nilalang na may nakasisilaw na liwanag, nakahawig ng paglalarawan ng anak ng Diyos. Dito nagsisimula ang trahedya. Hindi sa kasamaan, kundi sa pagkakahawig. Hindi sa pagtanggi kay Kristo, kundi sa pagtanggap sa maling Kristo. Ang puso ng tao ay likas na naghahanap ng tanda. At kapag dumating ang tanda, bihira nitong tanungin ang pinagmulan. Ngunit malinaw ang babala, hindi lihim, hindi nakatago. Sa ang dakilang kontrobersya, muling isinulat, tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapoprotektahan mula sa makapangyarihang panlilinlang na bumibihag sa mundo. Hindi emosyon ang pananggalang, hindi karanasan, hindi dami ng kaalaman, kundi ang pag-ibig sa katotohanan. Ito ang trahedya ng mga huling araw. Ang mundo ay pipili ng anyo kaysa sa tinig, ang mata kaysa sa salita, siya'y nakita. At ang mundo ay nagbulag-bulagan, ang babala ay naitala, at ang oras ay patuloy na umaandar. May liwanag na kumikislap sa abot tanaw. Ngunit hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit. Sa mga huling sandali ng kasaysayan, ang pinakamapanganib na panlilinlang ay hindi ang lantad na kasamaan, kundi ang bahagyang katotohanan. Ang tunog nito ay pamilyar. Ang mensahe nito ay kaaya-aya, at ang mundo ay nakikinig. Ngunit may tinig na hiwalay. Hindi ito sumasabay sa agos. Hindi ito humahabol sa papuri. Ito ang tinig ng babala. Isinulat ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersya. Itinuturo ng mga kasulatan na gagayahin ni Satanas ang kaniyang sarili bilang Kristo at ang panlilinlang na ito ay magtatagumpay maliban na lamang sa mga pinatibay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi sinabi na ang panlilinlang ay mahina. Sinabi niyang ito'y magiging matagumpay, malawak, malalim, halos ganap. Ang mundo ay hindi naghahanap ng doktrina. Naghahanap ito ng karanasan, isang damdaming magpapatunay sa paningin ng marami na ang langit ay bumaba na sa lupa, ngunit ang pamantayan ay hindi nagbago. Sa mga napiling mensahe, nagbabala siya. Ang huling malaking panlilinlang ay malapit nang mabuksan sa harap natin. Gagawin ng Antikristo ang kaniyang mga kahanga-hangang gawa sa ating paningin. Hindi ito babala ng hinaharap na malayo. Ito ay paunang anino ng isang sandaling paparating. Ang huwad na Kristo ay hindi sisira sa relihiyon. Gagamitin niya ito. Hindi niya itatakwil ang kasulatan. Babanggitin niya ito. Ngunit ihihiwalay sa konteksto, ihihiwalay sa utos, ihihiwalay sa krus.
Ang kapangyarihan ng panlilinlang ay nasa pagsang-ayon ng damdamin, hindi sa katapatan sa salita. Sa ang dakilang kontrobersya, malinaw ang pahayag, hindi pinahihintulutan si Satanas na pekein ang paraan ng pagdating ni Kristo. May hangganan ang kanyang kayang gawin. May tanda na hindi niya kayang gayahin. Ngunit ang karamihan ay hindi na naghihintay sa paraang itinuro ng kasulatan. Ang mundo ay tumitingin sa lupa, sa mga pagpapakita, sa mga himala, sa mga tinig na nagsasabing, narito. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbago ng anyo. Ang hiwalay na tinig ay nananatili, tahimik, matatag, hindi sumisigaw. Siya'y nagbabala at iilan ang nakinig. Darating ang sandali na ang mundo ay hindi na magtatanong. Ito ang sandali ng paghanga. Kapag ang liwanag ay bumaba sa lupa at ang tinig ay magsalita na may kapangyarihan, ang tanong ay hindi na, totoo ba ito? Kundi, sino ang hindi maniniwala? Ang pagsamba ay hindi palaging nagsisimula sa mga salita. Minsan, nagsisimula ito sa pagkagulat, sa pagkamangha, sa katahimikan ng mga taong nakatitig at nakalimot na magbantay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, malilinlang ang mga tao sa mundo at itataas nila si Satanas, iniisip na siya ang Kristo. Hindi ito haka-haka. Ito ay malinaw na paglalarawan ng magiging tugon ng sangkatauhan. Ang panlilinlang ay hindi lamang tatanggapin, ito ay ipagdiriwang. Ang huwad na Kristo ay tatanggap ng papuri na hindi niya nilikha at ang mundo ay magbibigay nito ng kusa. Ngunit ang tunay na pagsamba ay hindi nasusukat sa dami ng lumuluhod. Ito ay nasusukat sa katapatan sa katotohanan. Sa mga napiling mensahe, isinulat niya ang kapangyarihan ng panlilinlang ni Satanas ay magiging napakalakas na kung maaari ay maliligaw niya pati ang mga hinirang. Ito ang bigat ng babala. Ang panlilinlang ay hindi para sa mga walang alam lamang. Ito ay para sa lahat, maging sa mga pamilyar sa wika ng pananampalataya. Ang pagsamba na ibinibigay sa maling Kristo ay bunga ng kawalan ng pagkilala sa tunay na karakter ni Kristo, hindi sa kanyang anyo, kundi sa kanyang gawain, hindi sa kanyang himala, kundi sa kanyang salita. Ang mundo ay sanay sa panlabas, sa nakikita, sa nadarama. Ngunit ang Diyos ay nagsasalita sa loob, sa konsensya, sa katotohanan, sa banal na kautusan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, magkakaroon ng mga himala, gagaling ang mga may sakit, at susunod ang mga tanda at kababalaghan sa manlilinlang. Ito ang sandali ng pagsusulit. Kapag ang himala ay humarap sa katotohanan, kapag ang mata ay humarap sa salita, hindi lahat ng nagpapagaling ay mula sa langit. Hindi lahat ng kapangyarihan ay banal. At hindi lahat ng sinasamba ay karapat-dapat. Ang pagsamba ay isang pagpili at ang pagpiling ito ay gagawin sa ilalim ng liwanag o sa ilalim ng pagkakahawig nito. May kapangyarihang tila walang hanggan, ngunit may hangganang itinakda ng Diyos. Sa gitna ng paghanga ng mundo, may isang linya na hindi kayang tawirin ng manlilinlang. Isang tanda na nananatiling buo, malinaw at hindi kayang gayahin gaano man kalakas ang kanyang pagpapanggap. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, darating siya na nagpapakatotoo kay Kristo, ngunit may isang bagay na kulang. Ang kakulangang ito ay hindi agad mapapansin ng mata. Hindi ito ingay, hindi ito liwanag. Ito ay kawalan ng pagsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ang huwad na Kristo ay mag-aalok ng kapayapaan na walang pagsisisi, pag-ibig na walang kabanalan, kaligtasan na walang pagsunod, at ang mundo ay tatanggap sapagkat mas madali ang landas na ito. Ngunit ang tunay na Kristo ay hindi kailanman naghiwalay ng pag-ibig at kautusan. Sa Ang Dakilang Kontrobersya, isinulat muli, sa maling akala na ito, ipapakita ni Satanas na dumating na si Kristo, ngunit ang pagdating na ito ay hindi ayon sa kasulatan. Narito ang sukatan, hindi ang damdamin, hindi ang himala,
kundi ang kasulatan. Ang huwad na pagpapakita ay magtataguyod ng pagsuway habang nagsasalita ng biyaya. Magpapatahimik ng konsensya habang binibigkas ang pangalan ni Kristo. At ang mundo ay tatawag dito na liwanag. Ngunit ang liwanag ng langit ay hindi kailanman sumasalungat sa sarili nito. Ang kautusan ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago at ito ang magiging tanda ng pagkakakilanlan sa pagitan ng totoo at huwad. Isinulat ni Ellen White sa mga piling mensahe, ang mga tatanggap sa pagpapakita ni Kristo ay susubukin ng batas ng Diyos. Ito ang tahimik na sandali ng paghuhusga, hindi sa mga hukuman ng tao, kundi sa puso ng bawat isa. Ang tanong ay hindi kung ano ang nakita, kundi kung ano ang sinunod. Ang mundo ay pipili ng kaginhawaan, pipili ng tinig na nagpapahintulot, pipili ng liwanag na hindi humihingi ng pagbabago. Ngunit ang katotohanan ay humihingi ng katapatan. May hangganan ng panlilinlang at sa hangganang iyon, nahahayag ang lahat. Darating ang sandali na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigaw. Ito ang sandali ng pagpili. Hindi lahat ng pagsubok ay dumarating na may dahas. Ang pinakamabigat ay dumarating na may pangako. Pangako ng kapayapaan, pangako ng pagkakaisa, pangako ng kaligtasan, ngunit walang krus. Sa panahong ito, ang katotohanan ay hindi na lamang pakikinggan. Ito ay susubukin. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang huling dakilang pagsubok ay ipapasa sa mga tao at dito marami ang mabibigo. Ang pagsubok na ito ay hindi panlabas. Hindi ito makikita sa anyo ng pag-uusig lamang. Ito ay panloob, isang tahimik na desisyon sa pagitan ng katapatan at kaginhawaan. Ang mundo ay hihiling ng pagkakaisa, ngunit ang pagkakaisang ito ay may kapalit. Isang kapalit na hindi hayagang binabanggit, ngunit malinaw sa bunga nito. Ang pagsasantabi ng katotohanan upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nakipagkasundo sa kamalian. Sa mga napiling mensahe, isinulat ni Ellen White, ang katotohanan ay isang aktibo at gumaganang prinsipyo at hindi mananatili sa kaluluwa. Kapag ang katotohanan ay tinanggap, ito'y kikilos, magbubunyag, maghihiwalay. At dahil dito, ito'y magiging hindi kanais-nais sa mundong naghahangad ng katahimikan sa anumang halaga. Ang huwad na Kristo ay mag-aalok ng katahimikan na walang pakikibaka. Isang relihiyon na walang pagtutuwid, isang pananampalataya na hindi humahamon sa puso. Ngunit ang tunay na katotohanan ay sumusubok. Sinusukat nito ang layunin, hindi ang damdamin. Sinusukat nito ang pagsunod, hindi ang intensyon lamang. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang diwa na nag-aakay sa mga tao na maghanap ng kapayapaan anuman ang kapalit ay siyang mag-aakay sa kanila na isakripisyo ang katotohanan. Ito ang panganib ng huling panahon, hindi lantad na pagtanggi sa Diyos, kundi ang unti-unting pagbitaw sa kanyang mga pamantayan upang mapanatili ang pagkakasundo. Ang pagsubok ay dumating, hindi bilang bagyo, kundi bilang katahimikan. May isang bagay na hindi kayang likhain ng panlilinlang. Hindi ito anyo, hindi ito kapangyarihan, ito ay pag-ibig sa katotohanan. Sa huling mga araw, ang paghihiwalay ay hindi mangyayari sa pagitan ng relihiyon at kawalan nito, kundi sa pagitan ng mga umiibig sa katotohanan at ng mga nasisiyahan sa anyo nito. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Hindi dami ng kaalaman ang binanggit, hindi ranggo, hindi oposisyon, kundi ang katotohanang pinatibay sa isip, hinawakan, iningatan at minahal. Ang panlilinlang ay may kakayahang umantig sa damdamin, ngunit ang katotohanan ay humihingi ng paninindigan. Hindi ito umaayon sa agos, hindi ito humahanap ng pahintulot. Ang mundo ay pagod na sa tunggalian, at sa pagod na ito, ito'y magiging bukas sa tinig na nag-aalok ng pahinga. Kahit ang pahingang iyon ay kapalit ng katapatan, ngunit malinaw ang babala. Sa mga napiling mensahe, isinulat ni Ellen White, ang mababaw na pananampalataya
ay nagre-resulta sa mababaw na karanasan. Kapag ang pananampalataya ay nakabatay lamang sa pakiramdam, ito'y madaling yayanigin ng mas malakas na damdamin. Kapag ang katotohanan ay hindi minahal, ito'y madaling ipagpalit. Ang huwad na Kristo ay mag-aalok ng katiyakan na walang pakikibaka. Isang paniniwala na hindi humihingi ng pagbabago ng buhay. At marami ang sasama, hindi dahil sa pagtanggi sa Diyos, kundi dahil sa kawalan ng malalim na ugat. Ngunit ang mga umiibig sa katotohanan ay hindi umaasa sa tanda. Umaasa sila sa salita. Hindi sila naghahanap ng bagong liwanag sapagkat sila'y nananatili sa liwanag na ibinigay na. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagmamahal sa katotohanan ang tanging pananggalang laban sa panlilinlang. Ito ang pananggalang, hindi talino, hindi karanasan, kundi ang pag-ibig. Isang tahimik, matatag at hindi matitinag na pag-ibig sa katotohanan ng Diyos. Ang paghihiwalay ay nagaganap, hindi sa ingay, kundi sa puso. May oras na ang pagkaantala ay nagiging pasya. May sandali na ang pananahimik ay nagiging panig. Hindi lahat ng tumatanggi ay nagsasalita at hindi lahat ng sumusunod ay namamalayan na sila'y sumusunod na. Sa huling yugto ng panlilinlang, ang tao ay hindi na haharap sa malinaw na pagpili sa pagitan ng Diyos at ng hayagang kasamaan. Sa halip, haharap siya sa pagitan ng katotohanan at ng anyo nito, sa pagitan ng pagsunod at ng tila makatarungang dahilan upang huwag sumunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag dumating ang pagsubok, malinaw na maipapakita kung ano ang pinili ng mga tao. Ang pagsubok ay hindi biglaan. Ito'y dumarating matapos ang mahabang panahon ng paghahanda sa pamamagitan ng mga maliliit na kompromiso, ng mga tahimik na pagpapaliban, ng mga sandaling piniling huwag tumindig. Ang huwad na Kristo ay hindi manghihingi ng lantad na pagtanggi sa Diyos. Hihingi lamang siya ng kaunting paglihis, kaunting pagbabago, kaunting katahimikan kapag ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. At marami ang mag-iisip na ito'y hindi mahalaga. Ngunit ang langit ay hindi sumusukat ng bagay ayon sa laki nito sa mata ng tao. Sinusukat nito ang katapatan. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, sa mga bagay na may kinalaman sa konsensya, ang kaluluwa ay dapat hayaang magdesisyon para sa sarili nito. Ang sandali ng pagpapasya ay personal. Hindi ito maaaring ipasa sa iba. Hindi ito maaaring ikubli sa likod ng karamihan. Kapag ang mundo ay yumuko sa maling Kristo, ang tunay na pagsubok ay hindi kung sino ang sumusunod, kundi kung sino ang nananatiling nakatayo kahit nag-iisa. Ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil sa bilang ng tumatanggap o tumatanggi rito. Ito ay nananatiling totoo kahit ito'y tahimik na itinataboy. Ang sandali ay dumarating. Walang palakpakan, walang ingay. Isang tanong lamang sa puso, kanino ka mananatiling tapat? Hindi lahat ng tatak ay nakikita. Ang pinakamahalaga ay inilalagay sa isip. Sa huling mga araw, ang labanan ay hindi lamang sa panlabas na pagsamba, kundi sa panloob na katapatan. Bago pa manyumuko ang katawan, ang isip ay matagal nang nakapagpasya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, malayang pumili ang bawat tao kung sino ang kanyang paglilingkuran. Ang kalayaang ito ang dahilan ng responsibilidad. Walang pipilitin, walang hahatakin. Ang pagpili ay kusang loob, ngunit ang bunga ay tiyak. Ang huwad na Kristo ay kikilos sa larangan ng isip. Sa mga salitang may bahid ng liwanag, sa mga pangakong tila makatao. Sa mga panawagang nagsasabing ang pagsunod ay lipas na at ang pagbabago ng pamantayan ay kinakailangan upang umangkop sa panahon. Ngunit ang katotohanan ay hindi umaayon sa panahon. Ang panahon ang hinahatulan nito. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, dapat bantayan ang isip kung hindi ay kokontrolin ito ng kaaway. Ito ang di nakikitang digmaan. Ang isip na hindi binabantayan ay unti-unting huhubugin ng paulit-ulit na impluensya
Hindi sa isang araw, hindi sa isang sandali, kundi sa patak-patak na kompromiso. Ang tatak ay hindi ibinibigay sa biglaan. Ito ay bunga ng patuloy na pagpili, ng tinig na pakikinggan, ng katotohanang tatanggapin o tatanggihan. Ang mundo ay sanay sa panlabas na tanda. Ngunit ang langit ay tumitingin sa loob. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang pagkatao ay nabubunyag hindi sa pamamagitan ng paminsan-minsang mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng mga nakagawiang pagpili sa buhay. Dito nahahayag ang pagkakaiba. Ang huwad na Kristo ay humihingi ng sandaling pagsunod. Ang katotohanan ay humihingi ng buhay na katapatan. Ang isip na nakatatak sa katotohanan ay hindi matitinag ng pagpapakita. Hindi ito nadadala ng sigawan. Hindi ito nalilinlang ng liwanag na walang ugat. Ang paghahanda ay nagaganap ngayon. Hindi kapag dumating ang pagpapakita, kundi bago pa man ito mangyari. Darating ang sandali na ang panlilinlang ay hindi na lamang kaaya-aya. Ito ay magiging may autoridad. Hindi na ito magsasalita bilang mungkahi, kundi bilang kautusan. Hindi na ito hihingi ng pahintulot, kundi ng pagsunod. At marami ang susunod, hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa takot na mapag-iwanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga kapangyarihan ng lupa na nagkakaisa sa ilalim ni Satanas ay hihingi ng pagsunod sa mga batas ng tao. Ang huwad na Kristo ay hindi kikilos ng mag-isa. Ang kanyang impluwensya ay susuportahan ng mga sistema, ng mga institusyon at ng mga tinig na nagsasabing ang kaayusan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Ang pagsuway ay tatawaging panganib, ang katapatan ay tatawaging pagkakahati at ang konsensya ay ituturing na hadlang sa pagkakaisa. Ngunit ang autoridad na hiwalay sa katotohanan ay nagiging paniniil. Sa mga patutuo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang mga batas ng tao ay maaaring ibalangkas na sumasalungat sa batas ng Diyos. Ito ang sandali na ang pagsunod sa Diyos ay hindi nasasang-ayon sa pagsunod sa tao. At sa sandaling ito, ang katahimikan ay hindi na maaaring manatili. Ang huwad na Kristo ay magpapakita bilang tagapagdala ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay may kondisyon, ang pagtalikod sa malinaw na utos ng Diyos. Ang mundo ay matagal nang hinubog upang tanggapin ang autoridad na ito, hakbang-hakbang, pangangatwiran sa pangangatwiran, hanggang ang pambihira ay naging karaniwan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga huling galaw ay magiging mabilis. Kapag dumating ang sandali, ang pagpili ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ang isip na matagal nang hinubog ay agad kikilos. At ang pusong nag-atubili ay mahihirapang tumayo. Ang autoridad ng langit ay hindi sumisigaw, hindi ito nagpapataw. Ito ay tumatawag. Ngunit ang autoridad ng panlilinlang ay uutos at ang mundo ay yuyuko. Ang tanong ay hindi kung sino ang may kapangyarihan, kundi kung sino ang may karapatang sundin. May liwanag na humihingi ng pagsuko at may liwanag na humihingi ng katapatan. Sa sandaling ang autoridad ng panlilinlang ay ganap ng nahayag, ang tao ay hindi nahaharap sa tanong kung may Diyos, kundi kung alin ang susundin. Ang konsensya ay ilalagay sa ilalim ng matinding presyon, hindi upang patayin ito, kundi upang patahimikin. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang konsensya ay dapat maliwanagan ng salita ng Diyos, kung hindi ay maliligaw ito ng huwad na liwanag. Hindi lahat ng liwanag ay nagbibigay linaw. May liwanag na nakakasilaw, may liwanag na nagtataboy sa tahimik na tinig ng katotohanan. Ang huwad na Kristo ay maghahain ng liwanag na may pahintulot. Isang liwanag na nagsasabing ang pagsunod ay maaaring baguhin, na ang kautusan ay maaaring umayon sa bagong kaayusan, na ang konsensya ay dapat sumunod sa mas nakararami. Ngunit ang konsensya ay hindi ibinibigay sa karamihan. Ito ay ibinibigay sa Diyos. Sa mga patutuo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang konsensya ay tinig ng Diyos sa kaluluwa. Kapag ang tinig na ito ay paulit-ulit na tinatabunan, ito'y hindi nawawala, ito'y humihina. At sa paghina nito, ang tao ay nagiging handa na sundin ang liwanag na mas maliwanag sa mata
ngunit mas madilim sa puso. Ang mundo ay tatawag sa pagsunod na makitid, tatawag sa katapatan na ekstremismo, at tatawag sa tahimik na paninindigan na panganib sa kaayusan. Ngunit ang langit ay tumitingin hindi sa lakas ng boses, kundi sa linaw ng konsensya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Ang liwanag ng katotohanan ay gagabay sa konsensya. Kapag ang katotohanan ang gumagabay, ang konsensya ay hindi mabibili, hindi matatakot, at hindi luluhod sa autoridad na salungat sa salita ng Diyos. Ito ang sandali ng liwanag, hindi ng pagpapakita, kundi ng pagsubok. Ang konsensya ay magsasalita, tahimik, ngunit malinaw. Habang ang mundo ay nagkakaisa sa ilalim ng maling liwanag, may isang nalalabi, hindi marami, hindi tanyag, ngunit tapat. Ang nalabing ito ay hindi hinubog ng huling sandali. Ito ay hinubog ng mahabang panahon ng tahimik na pagsunod. Habang ang iba ay naghahanda para sa pagpapakita, sila ay naghanda para sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, sa panahon ng kawakasan, bawat banal na institusyon ay ibabalik. Ang nalabi ay hindi naghahanap ng bagong daan. Sila ay nananatili sa daang itinuro mula pa sa simula. Ang kanilang lakas ay hindi mula sa bilang, kundi mula sa katapatan sa hindi nagbabagong pamantayan ng Diyos. Habang ang mundo ay sumusunod sa autoridad ng panlilinlang, ang nalabi ay tatayo bilang tahimik na patotoo, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang nalalabi ay ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Ito ang kanilang pagkakakilanlan, hindi sa kanilang pangalan, hindi sa kanilang impluensiya, kundi sa kanilang pagsunod. Ang nalabi ay hindi perpekto sa mata ng tao, ngunit sila ay tapat sa mata ng langit. Sila ay lalaitin, tatawaging makitid, tatawaging sagabal sa pagunlad, ngunit hindi sila uurong. Ang kanilang lakas ay hindi sa sarili. Ito ay sa salitang kanilang minahal. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Magkakaroon ang Diyos ng isang bayan sa lupa upang panatilihin ang Biblia at ang Biblia lamang bilang pamantayan ng lahat ng doktrina. Habang ang mundo ay naglalagay ng iba pang pamantayan, tradisyon, autoridad, damdamin, ang nalabi ay mananatili sa salita. Ang kanilang landas ay makitid, ang kanilang tinig ay mahina, ngunit ang kanilang patotoo ay malinaw. Darating ang sandali na ang lahat ng tila matatag ay yayanig. Hindi upang sirain ang katotohanan, kundi upang ihayag ito. Ang pagyanig ay hindi gawa ng tao. Ito ay pinahintulutan ng langit upang ang huwad at ang totoo ay hindi na manatiling magkatabi. Ang mga piniling manahimik ay mapipilitang magsalita sa pamamagitan ng kanilang paninindigan o ng kanilang pag-urong. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, hindi na nalalayo ang panahon na darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa. Ang pagsubok na ito ay hindi pantay sa paningin ng mundo. Ang ilan ay mawawalan ng katayuan, ang ilan ay mawawalan ng kapanatagan, ang ilan ay mawawalan ng suporta. Ngunit ang tanong ay iisa, ano ang mananatili kapag ang lahat ay nayanig? Ang huwad na Kristo ay mangangako ng katatagan sa gitna ng kaguluhan. Isang sandigan na iniaalok kapalit ng pagsuko ng konsensya, at marami ang kakapit sapagkat ang takot ay mas malakas kaysa sa alaala ng babala. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nag-alok ng maling katiyakan. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White yung mga hindi nakasanayang magsaliksik ng mga kasulatan para sa kanilang sarili ay malipol. Ang pagyanig ay naghahayag kung ano ang pinanday sa loob. Ang pananampalatayang hiniram ay guguho. Ang paninindigang inasa sa iba ay babagsak. Tanging ang personal na pagkaunawa sa katotohanan ang mananatili. Ang mundo ay magtataka kung bakit may iilan na hindi natitinag. Hindi nila maririnig ang sigaw. Makikita lamang nila ang katahimikan ng paninindigan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang pagyanig ng Diyos ay tumatalsik sa mga taong hindi nakaugat at hindi matatag sa katotohanan.
Hindi ito gawa ng galit, ito ay gawa ng awa. Sapagkat ang huwad na pananampalataya ay mas mapanganib kaysa sa lantad na pagtanggi. Ang pagyanig ay nagpapatuloy, tahimik, malalim. May sandali na ang pintuan ay nagsasara, hindi nang may ingay, kundi nang may katahimikan. Ang huling panlilinlang ay hindi matatapos sa sigawan ng mundo, kundi sa katahimikan ng langit. Kapag ang pagpili ay ganap na nahubog, ang awa ay hindi napipilit. Ang babala ay nagawa na ang tungkulin nito. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag ang hindi na mababawing desisyon ng mundo ay nagawa na, magsasara na ang probasyon. Hindi ito sandali ng emosyon, ito ay sandali ng katotohanan. Ang bawat isip ay nakatatak na, ang bawat konsensya ay tumahimik o tumibay, ang gitna ay wala na. Ang huwad na Kristo ay patuloy na tatanggap ng pagsamba. Ngunit ang pagsambang ito ay wala ng bigat sa langit. Ang anyo ay nananatili, ngunit ang pagkakataon ay lumipas na. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang kapalaran ng mga kaluluwa ay napagpasyahan na. Ito ang bigat ng sandali, hindi na sa hinaharap, hindi na sa posibilidad, kundi sa katapusan ng pagpili. Ang mundo ay patuloy, nakikilos, na tila may oras pa. Ngunit ang tahimik na pahayag ng langit ay naganap na. Ang mga linya ay malinaw. Ang mga panig ay nakatayo. Ang katotohanan ay hindi natatawag, hindi na maghihintay, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil ang pag-ibig ay iginalang ang pagpili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang hindi makatarungan. Hayaan siyang maging hindi makatarungan pa rin. Ang mga salitang ito ay hindi banta, ito ay paghahayag. Isang salamin ng naging desisyon ng puso. May liwanag na hindi na muling sisikat, hindi dahil ito'y mahina, kundi dahil ito'y tinanggihan. Ang huling liwanag ay hindi dumating bilang bulong, dumating ito bilang malinaw na pagkaunawa. Isang sandali ng kaliwanagan kung saan ang katotohanan at kamalian ay hindi na magkamukha. Ngunit ang liwanag na iyon ay nakasugat sa mata ng sanay sa dilim. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang liwanag ay darating sa bawat kaluluwang naghahanap nito. Ngunit hindi lahat ay naghahanap. Ang ilan ay natakot sa kahihinatnan ng pagkakita, sapagkat ang liwanag ay humihingi ng desisyon, at ang desisyon ay humihingi ng paghihiwalay. Ang huwad na Kristo ay patuloy na mag-aalok ng liwanag na walang sakripisyo. Isang kaliwanagang hindi humihingi ng pagbabago. At ito ang tatanggapin ng marami sapagkat ito'y mas magaan dalhin. Ngunit ang tunay na liwanag ay may bigat. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang katotohanan ay hindi dapat paglaruan. Ang pagtanggi sa liwanag ay hindi laging lantad. Minsan ito'y tahimik, isang pagpapaliban, isang pag-uurong, isang mamayana. At sa bawat pagtanggi, ang puso ay nagiging mas manhid. Ang huling liwanag ay hindi naipilit. Ito ay inialok, at sa sandaling ito'y tinanggihan, ang kadiliman ay hindi na kailangang dumating sapagkat ito'y pinili na. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, yaong mga tumatangging tumanggap ng liwanag ay maiiwan sa kadiliman. Hindi ito parusa, ito ay bunga, ang bunga ng patuloy na pagtalikod sa malinaw na tinig ng katotohanan. Ang mundo ay magpapatuloy na may mga ilaw na gawa ng tao. Ngunit ang liwanag na nagmumula sa itaas ay umatras na, tahimik, marahan. Darating ang sandali na ang sangkatauhan ay hindi naiisa, hindi sa wika, hindi sa lahi, kundi sa katapatan. Ang huling hati ay hindi makikita sa mga hangganan ng bansa, kundi sa mga hangganan ng puso. Walang gitna, walang anino ng pag-aalinlangan. Ang bawat isa ay nakatayo kung saan siya tumigil noong ang liwanag ay dumating. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang bawat kaluluwa ay susubukin. Ang pagsubok na ito ay hindi sa lakas ng kaalaman, kundi sa katapatan sa natanggap na liwanag. Ang ilan ay maraming narinig at kaunti ang sinunod. Ang ilan ay kaunti ang narinig at buong puso ang tumugon. Ang huwad na Kristo ay titipunin ng karamihan. Ang kanyang presensya ay magiging kaaya-aya. Ang kanyang tinig
ay pamilyar. Ang kanyang mga salita ay magpapalubag, ngunit ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng sumusunod. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang linya ng pagkakaiba ay iguguhit. Ang linyang ito ay hindi iginuhit ng tao. Ito ay bunga ng desisyon. Ang bawat pagyuko, ang bawat pagsang-ayon, ang bawat tahimik na pagsuko, lahat ay nag-ambag sa huling pagkakahanay. Ang mga nanatiling tapat ay hindi perpekto, ngunit sila'y totoo. Hindi sila umasa sa dami, hindi sila naghanap ng papuri. Sila'y kumapit sa liwanag na minsan ay tinanggihan ng karamihan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tanging ang mga nagpatibay ng isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakatayo. Ang huling hati ay malinaw. Ang mundo ay magtataka kung bakit ang kapayapaan ay wala kahit na ang pagkakaisa ay ipinangako, sapagkat ang pagkakaisang walang katotohanan ay hungkag. Ang langit ay tahimik na nakamasid, hindi upang humatol, kundi upang kilalanin ang naging pagpili ng bawat isa. Ang sangkatauhan ay nahati na, hindi sa sigaw, kundi sa paninindigan. Darating ang sandali na ang mundo ay hihinga ng maluwag, hindi dahil tapos na ang digmaan, kundi dahil naniwala itong tapos na. Ang huling panlilinlang ay hindi darating na may banta, kundi may pangako. Isang katahimikang ipinapahayag bilang tagumpay, isang kapayapaang inihahain bilang lunas. Ngunit ang kapayapaang ito ay walang ugat sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, magdadala si Satanas ng sakit at sakuna hanggang sa ang mga siksikang lungsod ay maging mga guho. At kapag ang pagod ng mundo ay umabot sa sukdulan, ang huwad na Kristo ay mag-aalok ng pahinga. Hindi ng pagsisisi, hindi ng pagbabalik, kundi ng katahimikang walang pagbabago ng puso. Sa mga kaganapan sa huling araw, isinulat ni Ellen White, magsusumamo ang mga tao para sa kapayapaan at kaligtasan. Ang sigaw na ito ay hindi panalangin. Ito ay pagtakas, isang pagnanais na ang bunga ay mawala nang hindi hinaharap ang ugat. Ang kapayapaan ay ipahahayag bilang sukatan ng katotohanan. Ang pagsunod ay tatawaging pagkakaisa at ang pagtanggi ay ituturing na panganib. Sa ganitong paraan, ang konsensya ay magiging hadlang. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Kapag iniunat ng protestantismo ang kanyang kamay sa kabila ng gulpo upang hawakan ang kamay ng kapangyarihang Romano, ang mga hangganan ng paniniwala ay luluwag, ang mga babala ay tatawaging pagkakahati, at ang katapatan ay magiging sanhi ng pag-uusig. Ang tunay na kapayapaan ay laging nauuna sa katotohanan. Ngunit ang huwad na kapayapaan ay nauuna sa katahimikan, isang katahimikang binili sa halaga ng prinsipyo. Ang mundo ay magdiriwang, ang mga tinig ng babala ay kakaunti, ang mga nanatiling tapat ay tatawaging sagabal sa kaayusan. Ngunit ang langit ay hindi nilinlang, ang kapayapaan ay ipinahayag, ang panlilinlang ay tinanggap, at ang huling yugto ay nagsimula. Darating ang sandali na ang panlilinlang ay hindi na itatago. Ito ay ihaharap bilang liwanag, bilang pag-asa, bilang kaligtasan. Ang huwad na Kristo ay hindi lalabas bilang kaaway, kundi bilang katuparan ng inaasahan ng mundo. Ang kanyang presensya ay magpapatahimik sa takot. Ang kanyang mga gawa ay magmumukhang banal, at ang kanyang anyo ay aayon sa hinahanap ng mata. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, si Satanas mismo ay nagpapanggap na Kristo. Ito ang rurok ng panlilinlang, hindi sapagkat ito'y kakaiba, kundi sapagkat ito'y pamilyar. Ang mga salita ay parang kilala, ang kilos ay tila kahawig, ngunit ang pinagmulan ay iba. Ang mundo ay luluhod hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa anyo ng kapangyarihan. Ang damdamin ay hihigit sa pagkaunawa. Ang karanasan ay magiging pamantayan at ang salita ay itatabi. Sa mga napiling mensahe, isinulat ni Ellen White, ang pinakadakilang yugto sa dakilang drama ng panlilinlang ay si Satanas mismo na nagpapanggap na Kristo.
Ang mga nanatiling tapat ay hindi matitinag ng tanawin, hindi dahil sila'y walang damdamin, kundi dahil sila'y may alaala. Alaala ng mga babala, alaala ng salita, alaala ng liwanag na minsang dumating. Ang huwad ay tatanggap ng pagsamba. Ang mundo ay magsasabing, ito ang kanya. Ngunit ang katahimikan ng langit ay magsasabi ng kabaligtaran. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan ang poprotektahan. Ang pagtatanghal ay dakila, ang panlilinlang ay malalim. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nakasalalay sa tanawin kundi sa salita. Ang sandali ay dumating, ang mundo ay naniwala, ngunit ang ilan ay nanindigan. Darating ang wakas na walang huwad ang makagagaya, walang liwanag ang makakagawa ng anino nito, walang tinig ang makapipigil dito. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi darating sa lihim. Hindi ito aayon sa inaasahan ng mundo na nasanay sa panlilinlang. Ang tunay na pagdating ay hindi manghihingi ng pahintulot ng tao at hindi hihingi ng pagsamba, sapagkat ang buong sansinukob ay kikilala. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagdating ni Kristo ay magiging biglaan, hindi inaasahan. Hindi ito eksena na maaaring ulitin ng kaaway. Hindi ito lilitaw sa isang lugar lamang. Hindi ito ihahayag sa isang tinig na naghahanap ng tagasunod. Ito ay kaganapan na yayanig sa lupa at sa langit. Ang huwad ay umasa sa paningin. Ang tunay ay magmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kaibahan ay hindi banayad. Ito ay ganap. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang mga tumanggi sa katotohanan ay manganginig, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa alaala, alaala ng mga babalang tinanggihan, alaala ng liwanag na inabandona. Ang mga nanatiling tapat ay hindi magtatago, hindi dahil sila'y matapang, kundi dahil sila'y naghintay. Ang kanilang pag-asa ay hindi nakasalalay sa lupa, kundi sa pangako. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tanging ang mga nabubuhay na matuwid ang binabago. Ang kasinungalingan ay mawawala. Ang panlilinlang ay matitigil. Ang kapangyarihan na umakit sa mundo ay mawawalan ng tinig. At ang katahimikan ay hindi na panlilinlang. Ito ay kapahingahan. Siya'y nagbabala mula sa simula. Ang kasaysayan ay tumugon. At ang katotohanan ay nanatili. Ang huling eksena ay naganap, hindi maaaring dayain, hindi maaaring pigilan.